Sa Pilipinas, priority ba ang kalusugan? Hindi. Priority ba yung kunan ng bilyon ang PhilHealth? Priority ba yon? Priority ba ang kalusugan kung i-zero budget ang PhilHealth? Priority ba yon? Hindi priority ang kalusugan dito sa Pilipinas. Katulad nung aking kakilala. Delikado ang sakit, grabe. Pagdating sa hospital, talagang 50-50. Namatay ang pasyente. Alam nyo, ang billing, 650,000. Private hospital. Namatay siya, wala pang 24 hours. Alam nyo ang tinulong ng PhilHealth? Alam nyo magkano ang tinulong ng PhilHealth sa 650,000? 0. Bakit? Hindi pa man umabot ng 24 hours. So next time kung mamatay kayo, siguraduhin nyo na more than 24 hours hospital stay kayo. Tama? Kasalanan ba nung namatay na hindi siya umabot ng 24 hours? May mali po sa policy na yan. Kaya ka nga nagpupundo ng PhilHealth, nagbabayad ka, kasi baka kung magkasakit ka, hindi ka mahirapan. Kasali na doon kung grabe yung sakit mo, lalo na kung grabe ang sakit mo. Kailangan ayusin ang PhilHealth. Kunyari, itatransfer ka sa ibang hospital kasi hindi kaya ng isang hospital, hindi na babayaran yung bill mo dito, doon lang daw ang babayaran. Ano ba yan? Kasalanan mo ba yung malubha ang sakit mo? Kung lahat ng pera sa ayuda, huwag ibigay sa walang sakit. Dahil wala naman sakit eh. Itago ng maayos, professional na pagkatago, i-reserve sa may sakit. Yung mga ayuda pinagbigay sa inyo, mabubuhay na ang dito palang na lugar. Dahil may pondo na sa may sakit. Kaya lang binibigay kay para daw makatulong, pero actually para yun sa pangalan nila, para botohin nyo sila. Kaya ang request ko, tanggapin nyo ang ayuda, pero ang botohin nyo pa rin po ay Duterte. Tama ba? Siyempre, gusto ko rin tulungan ang autism. Alam niyo autism? Autistic, ADHD. Magpa-check up ka, 2 years bago mapunta sa development pediatrics. Tapos, siyempre, mahal. Tapos, may therapy pa. Walang tulong ang gobyerno sa therapy. And yun ang tulungan dapat ng gobyerno kasi mabigat na gastuhin yun para sa isang pamilya kung meron kang autism, ADHD, at iba pa. Ako rin po ay naniniwala na dapat i-control yung mga online gambling. Alam niyo, online gambling, nakikita niyo sa internet? Ang mga anak niyo marunong nang magsugal. Kaya na yan magsugal nila kahit minor dahil nga may online gambling. I-control po natin yan. Wala pong easy money dito sa mundong ito. Kailangan ang ating mga anak mag-aral, tustusan ang kanilang pag-aral. Kailangan ang ambisyon nila hindi lang magsugal, kundi ang ambisyon nila maging doktor, maging entrepreneur. Ganon ang ginawa ng Singapore. Kaya sila po ay umasenso. Ganon ang gusto nating gawin dito sa Pilipinas. Agree ba kayo? Ngayon po, gusto ko talagang i-promote itong ating mga Duterte dahil talagang ito po ay matitino. Huwag po kayong mag-mix and match. Alam niyo yung mix and match? Pipili ka sa kabila, pipili ka sa kabila. Huwag po. Kasi ang Duterte po is, ano po yan? Yun, protesta nyo yan. Protest vote. Anong protest vote? Para malaman ng administration na hindi kayo kontento. Kung mag-mix-mix kayo, maganon sila, kontento pala kayo, patuloy natin itong ginagawa namin. Pero kung makita nila nag-straight vote kayo ng Duterte, maramdaman nila, hala, talagang nagprotesta na sila, gusto nila Duterte. Agree ba kayo? So yan po ang aking gusto na talagang si Bondok, isang singer, pero ngayon isang lawyer na. Si De La Rosa po ay talagang matapang sundalo. May sundalo po tayo sa ating listahan. Go, alam nyo na po, ang Malasakit Center. Of course, ang si Hinlo, palakpakan po natin. Nandito po si Senator J.B. Hinlo.
Isang magaling po na abogado, may magandang plano, pakinggan niyo po mamaya. Si Attorney Raul Lambino, pakinggan niyo yung pangalan niya, Lambino, parang malambing. No, dahil ang bait-bait na ito na abogado at ang tali-talino, isang magsasaka. Kilalang kilala natin si Marcoleta, talagang pinaglalaban si Inday Sara dahil po ang Duterte at si Marcoleta, kaming lahat po protection na namin si Inday Sara para hindi siya ma-impeach. Kung ma-impeach po siya, wala na tayong presidente sa 2028. Payag ba kayo? Kaya Duterte po ang ating botohan. Of course, walang iba si Pastor Kibuloy dahil ako po'y kilala ko siya being taga Davao at talagang genius at ito po'y may anointing sa ating progress, sa ating bansa. Kailangan natin manalo si Pastor Kibuloy pero kailangan natin na tulungan muna siyang manalo. Tama ba? Of course, si Vic Rodriguez na napakatapang na tao, merong prinsipyo kaya po humiwalay siya sa administration kaya kailangan natin siyang botohan. And of course, ang kaibigan ko, isang artista pero ako po'y bilib na bilib dito dahil hindi ordinaryong artista ito. Mag-isip kayo ng artista ngayon, ang mga award ng mga artista ngayon, hindi pa naabot ang nakuha ni Philip Salvador. Ibig sabihin, yung gift niya, hindi po ordinary sa pagiging artista. At mabait po itong taong ito. And of course, yung pinakagwapo dyan, si Doc Marites Mata. Okay ba? Woo! Duterte!